Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ano ba debate? Waalaikumsalam. Mr. Rob. Nandiyan na si ventilador. Kayong dalawa ni ventilador. Nandiyan na ba si Ben? Tuloy na natin yung hamon niya. Lalaban naman si Ben. Ilalaman. Okay. Okay lang ah. Assalamualaikum Ben, kumusta? Malay ko sa inyo. Ready Kumusta na ba rin si kayo? Ben? Ready ka na? Sama mo si Jamreds. Sige, tawagan natin si Jamreds. Alhamdulillah. Nandiyan na ba si Jamreds? Gusto dati pa tayo Nandiyan niya si kanina eh. Jamreds. Nandiyan Nandiyan pa kanina. Nahulog lang. Magandang topic ngayon kung itutuloy ni ventilador kung di siya tatambling na naman at tatakbo siya. Ano ba ang ano? Topic. Ang topic, patutunayan ni ventilador na si Muhammad ang nangloloko, hindi si Pablo. Hindi si Saulo. Binaliktad niya eh. Hindi baliktad yan, talagang yan ang katotohanan. Hindi, wag ganun ang topic. Hindi, sabi nyo kay Pablo kami, kay Muhammad kayo, di tingnan. Ganito yung topic. Ganito nga, makinig ka nga sa moderator eh. Ang topic ganito, sino ang nagsasabi ng totoo? Si Pablo o si Propeta Muhammad? Ganun ang topic. Sige, pwede naman. Ganda yan Diba? sa question Tama, battery. Kasi sige, pwede. Ganun ang topic natin. Pwede. Sige, simulan na ba natin? Balagbag yung kanyang topic eh. Patutunayan daw niya sa topic Pablo. gano'n. Sabi nyo si Pablo yung nanloloko sa tao eh. Di papatunayan ko. Na si Muhammad ang nanloloko, hindi si Pablo. Galit na galit kayo kay Pablo. Sino ang nagsasabi ng totoo? Pablo o Propeta Muhammad? Ganun ang topic. Sige, Okay, pwede game na naman. ba? Jamreds, kamusta? Assalamualaikum. Ngayon na pala si Jamreds kasi na nakasali. Lakas ba yung boses ko dyan? Oo, ang ganda ang boses mo ngayon. Parang Oo, nakatulog ka maganda. naman hapon. Naririnig dito. Okay. Wala bang bagyo dyan sa inyo? Wala naman. Sisimulan na ba natin? Ready na ba si ventilador para makasimula na tayo? Mag-alas 3 na naman, sala na naman, ang tagal na. Tagal nyo eh. Ready na ako eh. Ubus yung rating niya. Ready na ako eh. Simulan na natin para makabilis tayo, makadami tayo. Magsimula ka, Brother Isa, sana. Para makapagsimula na tayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kababayan po natin na naghahanap dyan at nagtitimbang. Ang debate po natin ay kay Ben Tumbling. Ay, Ben Tumbling ba? Tama, Ben Tumbling. Ano ba? Ben Sige, kahit ano. Tuloy nyo lang. si Ventilador. At si Ventilador ng Patriotism. Tama ba? Patriotism, di ba? Okay. At Tumama din. alios ng Islam. Okay, ang topic po nila ay sino ang nagsasabi ng totoo, si Pablo o si Propeta Muhammad. Okay, Ben, pwede ka na magpakilala, affirmative. Kaya ko ulit si
Sa mga kapatid nating Muslim dyan na na-brainwash ni Ali Javier at ni Muhammad. Ako nga pala si Ventilador, si Arman de Castro ng Padre Passionism Belief, Church name Yeshua. Timbangin na lang ninyo ang aming pag-uusapan, piliin ang tama at itapon ang mali. Salamat. Ang ating pong second speaker, negative, si Ustad Ali. Ustad Ali. Assalamualaikum, gandang gabi. Nandito po tayo mga kapatid para patulan natin yung topic ni Ventilador. Ang topic niya kasi ay sino daw ang nanloko? Si Pablo, si Propeta Muhammad. Pero mas maganda yung suggestion na sino ang nagsasabi ng katotohanan. So, syempre, Propeta Muhammad, peace be upon him, o Pablo. So, alam na natin mga kapatid, dati kung ang Kristiyano at nagbalik Islam. So, ang Propeta Muhammad, peace be upon him, ang siyang kakatigan natin. Kasi siya ang Propeta natin. So, si Pablo, yan ang stand ni Ventilador at malalaman natin ngayon kung paano mag-stand yung first speaker at second speaker, brother GC. Siya po ang ating moderator, balik Islam din. Nandiyan din si Brother Jamrix. Thank you, bro. Okay. Ben, ready na ba? Magsasalita ka na. Pag nagsalita ka, ano na natin? 5 minutes na yon, ha? Ready na, Ben. Pag nagsalita ka, orasan na natin. Sige. Okay, so mga minamahal kong tagapakinig, hindi naman kasi gawang biro yung mundong ito na ating ginagalawan, no? Na kung ano lang yung masabi, pinaniniwalaan nyo kahit na hindi totoo. May Diyos tayo talaga sa umpisa pa lang na nagsasabi ng katotohanan, at yun ay Diyos ng mga Israelita. Ngayon, yung mga Israelita na yan ay mga galing yan kay Abraham, Isaac at Jacob, no? At si Jacob nagkaroon ng anak na 12 tribes. Yun yung 70 na nagtuloy nga sa Ehipto. Ngayon, doon din sa mga magkakapatid na yon na Israelita kukuha nung darating. Yun yung sinasabi sa Deuteronomy 18:18, aking palilitawin sa inyo ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid. Nagaya mo at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanya sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iutos sa kanya. Ang Muslim po, galing po yan kay Hagar. Hagar to Abraham, Ismael, to Kedar, to Quraysh tribe na. So wala po kayong istorya talaga sa Bible doon sa 430 years na sila ay nasa Ehipto sa Gosen. Wala po kayong picture doon. Kahit baluktutin nyo yung buong Biblia, hindi kayo na-extra doon dahil ang tinutukan po talaga ng Diyos yung Sarah, Abraham, Isaac, Jacob, at yung 12 tribes. Kasi ang hinirang po ng Diyos na talagang kanya ay yung pong si Jacob, no? Si Jacob po, yan ay tinawag na si Israel, no? Ngayon, ang ginagawa po nila Ali, nagki-claim sila na kayo may Torah. Meron kayong sabor. Meron kayong book nila Jesus na Injil. Ang totoo noon, paano kayo magkakaroon? Hindi naman nga kayo kasama dun sa istorya. Ang pinilabas doon puro Israelita. O di ba? Kahit si Esau po, kakambal po yan ni Jacob. Magkasama sila sa tiyan. Yang si Esau, kakambal na ni Jacob, itinakwil pa yan ng Diyos.
Tapos yung Muhammad ninyo, sinasabi ninyo, kayo isiningit. Hindi ba malaking kasinungalingan nyo na pinalalabas ninyo na si Muhammad yung nasa Deuteronomy 18:18? Oh. Kaya nga, lahat po ng nag-o-author sa Bible, lahat po ng sulat sa Biblia, Israelita ho yan. Ngayon, ang ginawa nitong sila Ali, ang totoo niyan, hindi pa sinisilang tong sila Ismael at si Isaac. Hindi pa sinisilang yan. Halalabas lang po ni Abraham sa Ur. Kung ako'y susundan ninyo, basahin niyo po yung Genesis 15:12 to 14. Na po. Abram pa lang po ang pangalan niya ron, isa pa lang po siyang hentil, no? Na merong anak doon na maglilingkod sa pahihirapan ng 400 years. Wala pa po si Isaac dyan, wala pa si Ismael. Hindi pa na isisilang. Genesis 15:12 to 14, basahin niyo po 'yon, no? Ngayon, ang ginawa ninyo, sabi ninyo sa amin, si Ismael pa yung inalay. Ano po? Malaking kasinungalingan po 'yan. No? Dahil kung babasahin nyo ang Biblia, si Ismael ay naging mangangaso sa paran. At kung babasahin po natin itong Genesis 19, tingnan nyo sa Genesis 20, nakalagay dito na si Ismael ay nagtira sa paran, naging mangangaso. Kasi silang ni... Time stop na po tayo. ganun ba? Kabilis Time stop na tayo. Sige, 3 sige. minutes na. Okay. Dadako na tayo sa question and answer. Ustad Ali, ready ka na ba? Ben, ready ka ba magpatanong na? Ha? Yes, ready. Ready na, Ben? Oh. Time start na. Unang tanong, Brother Bin, kamusta ka dyan? Awa ng Panginoong Yesu buhay pa. Okay, thank you. Sa stand mo na Deuteronomy 18:18, palilitawin ng Diyos ang isang propetang kagaya ni Moses na mula sa kanilang mga kapatid. Yes or no? Yes. Mga lahi talaga Israelita lalabas doon. Walang Ismaelita doon. Kaya nga kayo ang nanglolo ko sa tao Ang buong Biblia, Israelita ang author niyan. Kahit sila Lucas, Hellenistic Jews yan. Walang isisingit ang Diyos na ibang lahi dyan sa Bible. Itutul ko yan sa kwento kanina na wala si Muhammad sa Bible. Niloko nyo lang yung mga tao. Naputol yung oras. Bakit Mamaya hindi na lang. sinabi na sa inyong mga kapatid? Kung ang kapatid ng Ismaelitas ay Israelitas, dapat ang sinabi ay, dinig mo ba ako? Okay. Ang mababasa ay, palilitawin ng Diyos ang isang propeta na kagaya mo, kagaya ni Moses, mula sa kanilang mga kapatid. Bakit hindi sinabi na mula sa inyong mga kapatid kung Israelitas yon? Hindi ba Ismaelita yung dapat dumating? Hindi, layo yun. Si Esau dapat ang pinili doon. Kakambal na ni Jacob. Napareho nasa tiyan Huwag niyong ninanakaw yung dugo. Nasa dugo kasi yan. Wala yan dun sa... ang layo ng istorya ng pamilya nyo Hagar to Abraham. Tapos Ismael, Quraysh, si Kedar. Tapos Quraysh tribe. Hindi naman kayo naisulat na dun sa Gosen sa Egypt Wala na kayo dun kahit basahin yung Exodus 1-7. 70 lahi iyon. Malayo, hindi malayo yung mga kapatid yun. Israelita lahat yun. Next question. Si Moses naghugas ng kamay, paa, at nagpatira pa sa dasal. Nun din ang ginawa ni Propeta Muhammad, kaya magkapareho sila. One God din tinuro nila, hindi katulad ni Pablo Trinidad. Yes or no? Hindi nagtuturo si Pablo ng Trinity. Kahit basahin niyo Galatia 1:1. Objection. Mag-objection po. Bro Ben, mag-objection po si Ustad Ali. Ano? Okay. Sa objection. Ano objection niya?
Yung, Ang maganda si Moses at Propeta Muhammad ay parehas sila ng turo at ginawa at one God absolute tinuro nila. Pero yung tinuturo ng Pablong sinungaling pinagkakawintangan ng Kristiyano na Trinidad, yes or no? Yun yung hindi nga magandang, Trinidad yung tinuturo ni Pablo. Ang tinuturo lang niya si Kristo na tumawag sa kanya na walang kamatayang nananasa liwanag. Dahil patay na yon, tinawag pa siya, kaya niya sinabing walang kamatayan. At nananasa liwanag dahil binulag siya ng liwanag na yon. Ngayon, yung mga pagdapa-dapa ni Moses na ganyan na paghuhugas, ay, malayo na yan sa kaligtasan ng tao. Pagka next question na pa ay parang biglang goal na naman. Okay. Si Propeta Muhammad, peace be upon him, parehas sila ng turo ni Moses na one God. Diyan din tinuturo ng Muslim ngayon. Pero yung tinuturo ng Kristiyano ay turo ni Pablo na Trinidad, kaya nagkakawintang ang Kristiyano ngayon sa turong Trinidad. Yes or no? Makulit ka, hindi Trinity si Pablo. Yung mga nakaunawa lang ng Bible na sablay nagsasabing Trinity ang Diyos. Ang tunay na tinuturo ni Pablo, si Kristo lang sa buong buhay niya, na Diyos ng ating mga magulang sa Acts 22:14. Ngayon, nagtatanong ka kay Pablo, sumasagot ako. Oh, ba't pinagpipilitan mo? Gusto mo na mali naman. Niloloko mo yung mga tao na ganon. Pag objection, ano ka muna. Sige. Okay, objection daw. Sige po. Malinaw yung malinaw yung tanong na si Propeta Muhammad at si Propeta Moses nagturo sila ng one God absolutely, katulad ng sinuturo ng Muslim. Pero yung turo ng Pablong sinungaling at pagkakawintangan ng Kristiyano na Trinidad, ang isasagot lang niya doon kasi kategorical yes or no, dapat yes ang isagot niya doon bago siyang paliwanag. Benti, may counter objection ka ba? Ang sagot ko, sana si Ali, wag niyang inuutusan yung kausap niya kung ano isasagot. Dahil debate to ba't kailangan yung gusto mong isagot ko, gusto mong isagot ng kausap mo ang isasagot? Mali nga yung sinasabi mo. Kasi ang sagot talaga ay yes or no. Yun na nga ang sinasabi. Ba't ka nakikidebate kung gusto mo rin lang na ikaw ang masunod? Meron bang ganon? Okay, ganito. Mali ka nga. Okay, Ustad Ali, pabayaan natin siya sa sagot niya. Mag-next question lang tayo, kaya pwedeng ulitin. Okay, next question tayo. Si Moises, nagturo yan ng one God dahil yan ay Next Israeli. question muna. Next question na. Next question na. Ang kulit. Next question, sige. Yung term ka nagpasa akin dito. Next Okay, question. next question, okay. Okay. Kung titignan natin ngayon ang turo ng Muslim globally Muslim globally, ay one God absolute ang itinuturo nila, nakatulad ng tinuro ni Propeta Muhammad at ni Moses sa Deuteronomo 6:4. One God lang tinuro ni Propeta Moses. Pares sila ni Propeta Muhammad. Pero yung tinuturo ng mga sinungaling na Kristiyano, kawindang ni Ventilador, ay Trinidad na nagkakasalpukan, Baptist, Sabatista, Born Again, Catholic, o kakawindangang Trinidad dahil sa turo ni Pablo. Yes or no? No. Kasi hindi naman nga nagturo si Pablo ng Trinity. Patripasyanism ako. At alam ko kung ano katotohanan ng Bible. Kung sila man yung tinuturo ng windangan, nakisalo kayo doon. Na yung we yung alam mo, kaya nga we yung alam mo, windangan ng tawag dyan. Nagiging plural. Dahil kayo yung nagti-Trinity style. Ngayon, si Moises, ang Diyos niyan, si Jesus. Naintindihan mo, basahin mo yung John 5:46, kayo lahat mag-review. Basahin nyo yung John 5:46, hindi yung sulat ni Pablo, kundi ni Juan. Sapagkat kung kayo'y magsisipasampalataya kay Moses, nagsisampalataya sana kayo sa akin, sapagkat tungkol sa akin, siya ay sumulat. Kaya nga kung babasahin nyo mga kapatid ang Biblia, sa John 1:45, sulat nyo kasi, huwag
Kaya nagpapaniwala kay Ali, ito sa John 1:45, sabi rito, Ben, ang sagot 20 nasumpungan ni Felipe si Nathaniel at sinabi sa kanya, nasumpungan na namin yung sinulat ni Moises sa kautusan sa John 1:45. Bro Ben, 20 Ha? seconds lang ang At sagot. 20 lang ba? Maganda yung sagot eh. Ito natagpuan na namin ang sinulat ni Moises sa kautusan. Parang Pablo na. John 1:45, hindi sulat ni Pablo ang John. Pablo na. Ben, sagot Ben. Ah, Ben, ha? ang sagot 20 seconds lang. Sige, tuloy. Next question na naman. Magsabi next question. Pagka kasi nasasaktan kayo pinuputol nyo kaagad eh. John 1:45, palaminate nyo yun. Sige, next question. Tanong Ben, may 30 seconds pa nagsasalita eh. Daraya talaga parang Pablo talaga. Pinagpipilitang Trinity ako. Ano ba, Ali? Kilala mo Pag ko. pinatutunayan mo dito kung sino yung manluloko, Mm. si Pablo nilalaban kay Propeta Muhammad. Sino bang manluloko? Fine. Kung si Propeta Muhammad at si Propeta Moses, nagturo sila ng one God absolutely, kaya yan din ang turo ng Muslim globally. Samantalang ang turo ng Pablong sinungaling sa Roma 3:7, pinagkakawindangan yung Kristiyano na Trinidad, hindi kayo nagkaisa sa sikta, Katoliko, Born Again, sa Batista, Baptist, yes or no? Ano? Paano ituturo ni Muhammad yung Diyos ni Moses? Brother Rizal, Ha? nagsinungaling naman siya eh. Teka, wag mong yan ang sinasabi ko kay Ali, unprofessional. Kung ano gusto niya, yun daw ang isagot ng kausap niya. Eh kung katabi ko lang yan si Ali, babatukan ko yan eh. Babatukan ko yan, alam mo kung bakit? Gusto niya yung kausap niya. Yung gusto niyang isagot ang sinasabi. Objection daw. Kulit. Ano ba? Objection daw. Teka, sasagot ako. Babatok na si Ben, babatok na. Babatukan ko si Ali eh. Puro kalokohan eh. Teka muna, sumasagot ako. Ang sabi mo kasi si Moises at si Muhammad. Teka. Hoy, sumasagot ako. Teka muna, sumasagot ako. Pinapaunawa nga sa inyo yung kalokohan ni Ali eh. Sasagot ako. Hindi maayos itong kadibati kasi Kristiyano. Hindi, pinipilit niya i-claim na walang dugong Israelita si Muhammad. Basta may objection Teka. na putol na yung Ay. usapan. Pansamantala. Kasi objection niya eh. Putol na Ben, wag mo na magsalita. Sumasagot eh. Huwag ka muna magsalita, Ben. Nakakatawa kayong mga kausap po. Kaya, maganda yung tanong, Mr. Kaya nga. Moderator. Ang tanong, napakaganda. Si Paano Propeta nako? Moses at si Propeta Muhammad, peace be upon them both, nagturo sila ng one God absolutely na tinuturo ng Muslim globally. Pero yung tinuturo ng mga Kristiyanong around, throughout your barrio, nagkakawintangan, kakasalpukan tayo sa Trinidad na tinuro ng Pablong sinungaling, yes or no? Ang sagot lang doon ay yes. Hindi pwedeng no. No nga kasi. Sasagot ako. Sasagot ako. Mga katanungan. Kaya nga, yun ang hanap ko dyan eh. Ben, counter objection ka. Ang objection ko, sana pag nagtanong si Ali, wag niyang turuan yung sasagot kung ano isasagot. Eh malingay tanong niya kaya nga ipapaunawa sa inyo eh. Brother Moderator, nagsisinungaling siya eh. Dapat Okay, magsabi siya ng yes para hindi natin siya turuan. Ay nako. Yes, ang sagot natin. Kaya nga mga katwiran eh. Ito katwiran eh, makinig kayong mabuti. Kaya nga, inaayos natin eh. Tumahimik ka Ali. Oy, galang may moderator Ali. Sige, counter objection, Mr. Daddy. Siya pa nag-counter. Oy, Magsalita ka Ben. okay. No ang sagot ko. Sinasabi ni Ali, isa lang yung daw Diyos na tinuro ni Moses at ni Muhammad. Paano maituturo ni Muhammad ang Diyos ni Moses wala ngang dugong Israelita yang si Muhammad? Naintindihan nyo? Ang Diyos ninyo nakalihis. Lihis yon. Okay. Yung iba yung Diyos nyo, si Baal yan, doon sa Ur. Sige nga, Oo. patagin mo na ako, Brother Moderator. Kasi sapat naman na yun. Sa iyong counter objection, mag-ano na tayo. Daan nyo, iba yung patri ha. Huwag nyo akong dinidikdik dyan sa Trinity nyo. First ni Ustad Ali. Okay, Ustad Ali, mag-start ka na. Ang time lalakad pag nagsalita ka na. Ben, pamute. Bro Ben, pamute ha. Pamute mo. Alhamdulillah, sallallahu wasallam, wa baraka ala Sayyidina wa Habibna Muhammad. Magandang gabi.
Kita natin yung kasinungalingan ng ating katunggali kahit ang tanong ay 2 plus 2, ang isagot niya ay 6. Bakit? Dapat 4 isagot. Ang ibig sabihin, nung tinuro ni Propeta Muhammad, peace be upon him, at turo ni Moses na one God absolutely, sa turo ng mga Muslim ngayon globally, one God lamang. Wala ka nang idadagdag ni babawasin. One God. Pero ang turo ng mga Kristiyanong kakawindangang salpukan sa Trinidad na tinuro ng Pablo, ay totoong kakasalpukan sila sa Sabatista, sa Born Again, sa Katoliko, sa Mormon, sa iba-iba pa. Yes or no? Dapat isagot lang doon, ventilador, yes, hindi ka sasagot ng no. Kaya Pablo kang sinungaling. Sinusubukan lamang kita sa mga ganong katanungan kung talagang tumugon ka ng tama. Doon ka sa paliwanag mo magsabi ng kung papaano mo linawin, dapat isinagot mo, yes. Ilang ulit kong tinatanong eh. Wala lang akong record dito kasi mahina internet eh. Pero nag-record ka dyan, alam ko. Babalikan ka namin sa record mo. Pansinin mo, Toro, ha? Pinagtsatsagaan ka namin, bagamat naiparating namin sahi sa'yo. Sa hamon mo, sino nanloko? Si Pablo, si Propeta Muhammad. Isip-isip ka. Propeta ba manluloko? Siyempre hindi. Propeta ng Diyos yun. Ang turo ng Propeta Muhammad, turo ni Moses at ni Jesus, one God. Nagpatira pa sila, pare-paras kung magdasal. Tinuturo ng Muslim, ginagawa ng Muslim, magpatira pa kung magdasal. Tatak propeta. Pero turo ng Pablo niyong sinungaling, pinagkakawindaang salpukan ninyong Kristiyano, kaya iniwanan namin kayo. Tama o mali? Dapat sumagot ka ng tama dahil totoo, mayroon kayong sa Batista, salpukan kayo sa Trinidad. Mayroon kayong Baptist, kakawindan kayo sa Trinidad. Sa Born Again, sa Katoliko, sa Damokal, sa Maribulto. Kakawindan kayo sa utos ng bautismo na tinuro ng Pablo niyong sinungaling sa Roma 3:7. Dapat magsagot ka ng yes dahil totoong kakawindan kayo. Yun din ang hanap ko dun eh. Ayaw mong makantyawan ka, talaga naman, sumasagot ka ng no, edi mas lalong nalantad ka sinungalingan mo parang Pablo. Uli-uli, galingan mo. Di baling sumablay ka doon sa paliwanag mo ng 20 seconds na ginagawa mo, wag lang doon sa categorical question, must be answered categorically. Ang 2 plus 2, 4 ang sagot. Yan ang very simple. Dahil pag ibinalik mo sa akin ang tanong, sasagutin kita ng maayos. Nung sinabi ni Moses, dyan sa 18:18 ng Deuteronomio, stand mo. Anong sabi ng Diyos ayon sa Biblia mo? Palilitawin ko, isusugo ko ang isang propeta na kagaya mo. Kausap ng Diyos si Moses. Kagaya mo mula sa kanilang kapatid. Yan ang mabasa sa libro mo. Yes or no? Sabi mo no. Pwede magaling ka, pinalitan mo yung libro mo. Bakit kanilang kapatid ang sinabi? Nasana sa inyong kapatid kung talagang Israelita yung dumating. Dahil Ismaelita yun. Dahil ang kapatid ng Israelita ay walang iba kundi Ismaelita. Siya si Propeta Muhammad. Saan yung Pablo mo? Saan ang galing? Parisiksik mo dito. Ikukumpara mo kay Propeta Muhammad. Kaya pinagkakawindangan yung Pablo na yan eh. Basahin mo nga sa akin mamaya kung masama basa yung Biblia mo, nandyan yung Pablo. Nga pa ang isasagot mo dahil walang Pablo sa Biblia mo, sinisingit lang. Basahan mo yung For Canonical Gospel. Wala naman Pablo sa 12 nga disciples. Tapos, patripasyanism turo mo. One God tinuturo mo. Pero si Jesus yun. Siya maniniwala sa iyo. Pinatay mo Diyos mo. Nakaraan o usapan. Tama o mali? Diba hindi pa tayo natapos doon sa crucifixion? 5 minutes na ba bro? Patanungin mo siya. 1 minute. Meron pa. Thank you. Okay. Patanungin mo na siya para masaya siya. Okay. Unang tanong. Unang tanong. Ayan na, unang tanong na. May dugong Israelita ba si Muhammad? Yes or no? Meron o wala? Mayroon. Bakit? Kasi pinsan niya na malayo ang mga Israelitas dahil Ismailita siya. Pero hindi dugo pinag-usapan dito. Dahil ang kapatiran sa Islam ay yung magkakapanampalataya. Sabi rin ni Jesus, nasa Biblia mo kahit buhol-buhol. Sa 33 ng Marcos. Okay? Ang mga tumatalima ay aking mga kapatid na babae at aking ina. Kaya nga nagpatira pa si Jesus sa inyong
Biblia pero hindi nyo ginagawa sa pagpapatira pa kung magdasal si Jesus. Ang turo ni Propeta Muhammad, ganon din si Moses. Tunuro ng Pablo yung sinungaling kung ano-ano ginagawa ninyo. Kakawindang kayo, ayaw namin. Next question. Sino ba ang Israelita sa Biblia? Sagot. Hindi ba't Ang si mga Jacob? Israelita ay inapo ni Propeta Abraham. Hindi mula ba sa si kanya. Jacob ang Israel? Magulo yung Paano naging lahi ni Jacob si Muhammad? Layo. Ano? makinig ka. Sino si Jacob? Ay, sino si Israel? Yung tanong. Oh. Makinig ka. Makinig ka. Ben, saglit lang, Mr. Bali. Ben, pag binita mo yung tanong mo, isang tanong lang. So, sino si Israel? Ang gulo yung parang Biblia. Okay, makinig kayo. Sino si Israel sa Bible? Para magkaroon ng dugo ni Israel si Muhammad. Pasok. Okay, pinapalit-palitan na niya yung tanong niya. Pero ang punto rito, kung dugo ang pinag-uusapan dahil yung sinabi niya, si Propeta Abraham may anak siyang dalawa, si Ismael at saka si Isaac famous. Si Isaac nagkaroon siya ng anak na Jacob na later on tinawag na Israel. Kaya tinawag na Israelitas yung mga inapo ni Propeta Abraham sa kanyang anak na si Ismael na nagkaroon ng anak na Jacob. So, tinatawag silang Israelitas dahil nga si Jacob nakipagbuno doon sa Diyos, ayon sa Biblia nilang buhol-buhol, nanalo si Jacob, kaya ginawang Israel. Okay, ang point, saan sila nanggaling itong mga to? Galing kay Abraham, nanak ni, galing kay Ismael, nanak ni Abraham, pinsan ni Isaac. Kaya mag-anak ang mga to, so may dugo, pero hindi dugo pinag-uusapan dito. Dahil ang Muslim, pag magkapatid kayo sa pananampalataya, kahit anong lingwahe ninyo, kahit sino pa kayo, 40:19 ng Quran, innamal mu'minuna ikhwa. Next question. Next question. Magkamukha ba ng nanay? Magkamukha ba ng nanay? Makinig. Magkamukha ba ng ina? Si Ismael at si Isaac? Magkamukha? Yes or no? Ulitin mo yung tanong kasi natsachape, hindi po. Sabi mo, Yung pangit magtanong, kapatiran daw si Ismael. Magkamukha ba yan ng nanay sa kwento ng kanilang buhay para maging kapatid? Mga kapatid? Makinig ka, walang kalatoy-latoy yung tanong mo. Hindi pinag-uusapan dito kung sino ang nanay nila. Ang pinag-uusapan dito kung anong relate nila, kung anong turo nila, anong konsepto. Kung sino ba ng loko, yung Pablo mo ba o yung Propeta Muhammad sa dulo ng panahon. Next question. Pag sinabi sa Deuteronomy 18:18, magpapalito ako sa inyong mga kapatid, nakalagay doon, mga kapatid. Sino ang kausap doon sa Deuteronomy 18:18? Israelita o Ismaelita? Ang kausap ng Diyos ay Israelita dahil si Moses ay Israelita galing nga sa 12 tribo ng Israel. Pero ang sabi ay palilitawin ko mula sa inyo mamimili ako ng isang propeta na kagaya mo na mula sa kanilang kapatid. Kung kagaya mo, bakit hindi sinabi na mula sa inyong kapatid? Para Israelita kung tawagin. Kasi kanilang kapatid, Ismaelita yun. Naiintindihan mo ba ng 1 + 1 ay 2? Next question, please. Kung wala ka namang dugo ni Israel, kung si Muhammad ay walang dugo ni Israel, sinasabi mo lang na meron, mahiya ka naman sa balat mo. Ang tanong, paano kayo naging Diyos nyo yung Diyos ng Israelita? Magkamukha ba ng lahi yan? Mading ang Diyos na lumikha sa lahat ng mga tao, pati yung mga atheista, mga agnostic sa paniniwala na may nag-iisang Diyos, walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala.
Na hindi pinag-uusapan dito yung mga tinatawag na dugo, hindi. Ang point dito kung sino yung sinamba ni Propeta Muhammad, na sinamba ni Jesus, na sinamba ni Moses, pero hindi tinuro ng Pablong sinungaling kasi na iba ang turo na windang. Next question. Ba't hindi may tanong hinggil kay Pablo at Muhammad? Bakit iba-iba yung tinatanong mo? Bakit Nakikita napunta ko ka sa nga na Israelitas? niloloko kayo ni Muhammad na piling Israelita. Sa Quran 2:40, kaninong covenant ibinigay ni Allah ang Quran? Ismailita o Israelita? Sagot. Ibinigay para sa lahat kay Propeta Muhammad, peace be upon him, bilang Mr. Moderator, pakibasa nga yung Quran 2:40. Salamat. makinig ka na ng Sa lahat daw eh. Pasagutin mo muna yung tao, tapos tsaka ka mag-request sa tanong. Okay ba? I give my covenant unto you, sabi, O children of Israel, I made my covenant to you. Wala naman siya alam So, sa so nanloloko lang si Ali, no? Nilulugaw niya Ben, parang moderator's time. Next. Next Ben, question. Ben, ganito Ben. Pasagutin mo muna siya, tapos sa next question, sa kanya mo ipapasa. Okay ba? Okay. Oo, Okay, tama. game. Mr. Dalias. Next question na. Ang covenant na tinutukoy na revelasyon, ito yung ipinagkaloob kay Propeta Muhammad, peace be upon him. So hindi lamang para sa Israelita o Ismailita, kundi para sa lahat. Dahil huling propeta na nga. Pero kung ang tinutukoy mong covenant yan, yung yaba ni Israel, basahin mo muna yung talata kasi manglulugaw ka na, wala ka namang alam sa Arabic eh. Nilulugaw mo naman, parang ginagawa mo sa Biblia yung buhol-buhol eh. Yes, yan. Next question. Doon sa 400 yun sa 430 years ng mga Israelita sa Gosen, nung sila nakatira doon, 430 years ha? 400 years nasa Gosen ha? Yung 70 anak ni Israel ha? Tandaan mo yon ha? Doon ba sa 400 years na halos hindi na makilala si Jose, nasaan yung alam mo doon na kumakausap sa Ismailita? Sagot. Sagot. Hindi pa nalikha si Adan, mayroon na Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wala ka lang alam kasi nga akala mo ang Diyos ay si Jesus. Mag-isip. So, dadako tayo mga kapatid sa part 2 na sino talaga ang nanloko, si Muhammad ba o si Pablo, no? Kitang-kita nyo naman, walang binatbat talaga yung Muslim doon sa history. Lahi pa lang eh. Wala na eh. Wala naman dugong Israelita si Muhammad, tapos yes daw, meron daw. 400 years ang dumaan sa Ehipto. Nakatutok lang sa mga anak ni Israel. Si Israel pa si Jacob. Paano dadaan si Ismail kay Jacob eh? Si Israel yung apo niya na sa tuhod si Israel eh. Si Jacob eh. Ayan, ang kakambal niyan ni Jacob, si Esau. Si Esau nga hindi nagkiklaim na ang Diyos nila, yung Diyos na Israelite eh. Bagaman iisa tayo ng Diyos, meron talaga isang Diyos na totoo, hindi yung nakikikanya-kanya lang, no? Si Ali. Puro haka-haka. Nakakaawa si Ali, haka-haka, kuro-kuro. Basta raw 90 feet, yun na. Ganyan kayo maloko, no? Tapos kahit walang proof in the present time, sige, basta yun na nakasulat sa Quran, paniwalaan. Hindi ganon. The history without proof in our present time is fake. Tandaan niyo yan. Hintayin natin si Isa boy. Tulog pa yata eh. Si Isaw nga, kakambal na niya ako, hindi pa nanganganyan ng Diyos ng Israel eh. Mga kapatid eh, nakisingit-singit ka. Kapatid sa ama kapatid si Ismael sa ama. Pero walang ganon. Yung ina nila magkaiba.
Layo nun, Ali. Saka, huwag mong pinagigit-gitan, Ali, na windangan ng Bible. Eh, sabi ko, Bible nga kayo kumuha ng mga propeta. Mali nyo na may tatay. Minali nyo yung ama ni Maria, si Imran, yung ama ni Moises sa Aaron, nilagay nyo dyan sa Quran 3:35 nyo. Parang naging tatay ni Maria si Imran, eh, tatay ni Moises sa Aaron yun. Oh, di ba? Oh, Ali boy. Kayo yung naloko dyan. Saka huwag kang balik na Arabic. Ginagawa mong mangmang yung nag-translate ng Quran sa English. Wika lang yan, Ali, kahit na mag-Arabic ka pa dyan. Wala yan. Diyan nga nakakatakot eh, yung may Arabic eh, para pag may mali, babalikan nyo. Hindi yan eh, nakasulat. O, din niloko mo yung nagkalat ng English na mga, hindi pala final yung Quran yung ikinalat. O, din niloko nyo yung mga tao, kayo yung manloloko. Kaya nga manloloko na si Muhammad eh. Manang-mana ka. Alam mo, bro. Okay na ba? Ano ba? Okay na, ako na. Sige. Maglalatag na ako. Okay, ano ba? Maglalatag kayo o ano? Naglatag na ako, second rebuttal. Rebuttal na. Ben, diyan ka na ba, Ben? Dito na ako. Q&A na lang, Q&A. Rebuttal na. Maganda pa. Q&A, pa 10 minutes. Ano? Rebuttal na nga. Ben, ako na. Wala yan pa si Ben. Ben! Ben natin start magkapi ako. Rebuttal na. Ay, wala akong boses dyan. Hindi ako narinig. Wala ako ng kape. Hoy, Sige, magtimpla ka. hindi ako naririnig. Narinig ba ako dyan? Timpla ka, bang, ano. Isa, narinig ako? Patanongin mo Narinig lang. ba ako? May naramang signal na ako lang. Magdamag natin pa, ano, tatanungin si B. Sige, tuloy, sige. Dahil lang ha. Kukunin ko ulit. Sunod na lang tayo. 10 minutes. Start. Nako. Naglag ako. Ay, narinig ba ako, JC Dig? Isa. Narinig na ako? Dinig, natidinig. Okay. Kanina hindi. Oh. Dinig. Oh. Oh. Sisinungaling Next ka lang, question. narinig ka namin dito, eh. Next question. Bakit sa Quran 3:35 si Imran yung tatay ni Maria, yung tatay ni Moses at Aaron? Sagot. Hindi kayo niloko. Sa kasaysayan ng lahi ng tao, hanggang ngayon may Pablo pa rin. Hindi lang sa Pablong Layo naman sagot na. Layo naman, Alin, ang sagot mo naman. Maayos ka. sinungaling ng panahon na yun. Imran. Okay, yung sinasabi dyan, huwag mong lulugawin kasi wala ka namang alam sa Arabic. Kahit isang letra. Ay, Punta na lang sa Biblia mamang lugaw, total. y- Yan naman yung next tama sa inyo. question. Kailangan nyo yung nilulugaw nyo. Yung kinalat Wala ninyo namang na pagkukulang. Quran, yung kinalat ninyong Quran sa buong mundo simula 735 AD hanggang ngayon,
Mga mali ba yun sa ibang wika? Tama yun kasi nakasalin pero ang Oo. aral doon, mga pantas ang sinusundan ng turo. Oh, Arabic yung bang Quran sinabi sa ko kanyang eh. original text na Arabic ay Yung bang- iniisalin sa iba-ibang lingwahe, Ayun naman pala eh. English o sa Tagalog. Oh. Sinusundan yung paliwanag ng mga sa lamang turo. Pero yung Biblia yung buhol-buhol. Hindi buhol-buhol Walang yan. original. Hinubog ng panahon yan. Kaya nga ang tanong ko sa'yo. Patuloy kayo. Okay, next question. Next question. Yung bang, kaya nga ang tanong ko sa'yo noon, nung bang time ni Moises na isilang na si Josue? Yes or no? Ulitin mo yung tanong, hindi mas marinig masyado. Nachachapi. Nung naisilang ba si Moises, naisilang na ba si Josue, yung author ng Bible? Hindi natin alam kung sino ang nauna sa kanila na dumating na mga propeta. Kabisote ka pala Kasi eh. kung basihan ng buhol-buhol, wala tayong aasahan dyan. At kabisote hindi ka. sinasabi maging sa Quran Biro kung alam. sinong nauna. Ugo. Basta ang nauna ay si Kabisote. sa Adan. Next question. Yung mga pagkasunod-sunod pa Para ng mga sumunod na maging- propeta, Next walang question. sinasabi kung sinong nauna. So yung Patawarin. Biblia mong basihan, wag mong ibabase dito sa ang mga Muslim na Teka. nakapagpapala, nagkakaisa. Nagkakasya ka sa kalokohan ni Muhammad eh. Hindi totoo Yun ang yan. yung basihan dapat. Naglululoko lang kayo. pag-iisipan ng mabuti. Next question. Pinaglululoko nga lang kayo eh. Tapos bilib na bilib kayo dyan. Oh, yung bang time ni Moises, naisilang na ba si David Next noon? question. Nung time ni Moises, naisilang na ba si David? Yes or no? Narinig mo yung tanong? Walang sinasabi kung sinong panganay o nauna. Ang point dito, ang mga propeta, pare-paras sila nagturo ng one God absolutely. Sa history yan tinatanong. History. Quran, Allah lamang pinangaral ng mga propeta na Diyos na sambahin at umiwas sa Diyos-Diyosan. Ah. Pero kayo, kakawindang kakasalbog kayo sa Diyos ninyo na napakarami, iba-iba kayo. Ibang Layo, sikta, ibang Mr. Diyos. Moderator, Katulad mo, layo nagtatag naman ka ang ng sagot. pagpipasyanisyon na Puro ang na Diyos lang mo ay isa, pinagpipilitan yung Jesus Diyos na nyo. pinako mo sa krus. Puro sablay Yan na ay yung malaking tinuro eh. kasalanan na. Next question. Ang tanong ko by timeline. Sa timeline ng mundo, kasi susunod nga tayo sa timeline ng mundo eh. Alam mo ba yung timeline? Yes or no? Yung pagkasunod-sunod ng mga propeta o sinong nauna, basta ang alam namin nauna ay si Adan o ng tao ng propeta. Yung pagkasunod-sunod na hanggang kay propeta Muhammad, ang nahuli si propeta Muhammad, wala nang ibang sinundan na kundi si Jesus. So pag mula doon, wala na tayong alam kung sino nauna pa doon sa mga nasa gitna, 124,000 na mga propeta at sugo. Yung 25 na pangalanan sila nasa Quran na kumpirma yung ibang mga propeta sa Biblia mo. So, naniniwala kami sa mga propeta na banggit man sa Quran o sa Biblia, pero kayo nagkakawindang kayo. Hindi nyo pananiwala yung mga propeta sa Quran. Di wow. Tinatanong ko. Tatlong sinungaling na ang turo ay Trinidad. O di Teka, malinaw, layo eh. naliligaw kayo. Tama, dalon nga kayo. Layo Ayon naman sa ang Quran. daldal mo Next eh. question. Wala kang, para bang wala kang pinag-aralan na sa timeline ng history ng mundo. Kawawa ka naman. Next question. So, nung time ni Moises, sabi ko, naisilang na ba si Josue? Hindi mo naman pala alam kung sino sumunod doon kay Moises sa Biblia. Magtanong ka lang, hindi huwag mo sagutin yung Ah, tanong mo kasi ngayon, ako magsagot. Tanggapin mo ito hindi, nga ang tanong basta eh. tanong ka lang. Nung bang sinilang si Moises, buhay na ba si David? Yes or no? Hindi nga natin alam kako kung sino nauna sa kanila. Hindi mo alam, Wala katanda naman mo na, hindi mo alam, kakahiya ka naman, anong kalokohan ginagawa mo sa buhay mo. Inong taong ba lumabas si David? Kapal ng mukha naman ang aral yan, oh. Para ka na lang nanloloko talaga eh. Hindi yan katulad ng comics. Parang nursery yung kausap ko eh. Hindi Naka. namin, Tawarin. hindi na namin natayaan Nako. na kainayawan Hindi raw niya alam kung sino nauna, kung si Moises o si David. Tingnan niyo yung kamangmangan ni Ali, ano, napaka- Ang Muslim usually, ang aming butihan ay ang Quran. Nako. Ito yung matino, ito yung tama. Walang katinoan niyang aral mo eh. Tao na mga naniniwala ito, next sa panas question. na pamayagan, kung ang Biblia mo ay salita ng Diyos, Ah, bakit hindi alam. pinagkakawilangan ninyo?
Next question. Next question, sino nauna, si David o si Solomon? Yes or no? Alam mo, Sabi hindi. ko nga sa'yo, hindi sinasabi ng Quran kung alin ang nauna. Ang punto, silang lahat ay mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sila na ang yun. Huwag ka munang interrupt kung nagsasagot ako. Hindi ka naman nagpipilit sa yung sagot ko. Ang point lang dito ay, Mr. Moderator, tanggapin mo. nasa katino ang pabayang kausap ko at hindi alam yung tatay ni... Ano ba ni Solomon si David? Tatay niya o hindi? Yan na nga, ang punto ko, alam mo rin pala, bakit mo pa itatanong? Kaya nga tinatanong nga kita dahil nga may patutunayan nga ako. May patutunayan nga may patutunayan nga ako para naiintindihan nyo yung Bible. Okay, next question. Tatanong na ako, tatanong na. Ito na, next question na. Tingnan nyo ha, makinig. Isa. Next question. Next question. Sino nauna, si David o si Solomon? Kung alam mo na yung sagot, wag mo na itanong dahil Okay. hindi mo alam kung sinong nauna sa mga propeta. Sino ngayon ang nauna sa Biblia? Yung Psalm of David o yung Song of Solomon? Sagot. Teka, sumagot ka. ka. Nagtuturo kang Trinidad na buhol-buhol sa turo ng Pablong Sinungaling. Hindi ka ba nagsasawa? Isa, maglalatag na ako. Ribatal na ako, Isa. Hindi, hindi ka Isa. magtanong ka lang. Magre-ribatal na ako at wala namang kwenta yung mga sagot mo. Walang matututunan sa'yo eh. Wala rin namang kwenta. Sino matanda, si Isaiah o si David? Sino yung sinampa ng mga Teka, next question. Kung anong Okay. pagkasunod sa kanila, walang kwenta yung tanong mo. Merong kwenta yon, merong kwenta yon. Hindi ako nagtatanong na walang kwenta rito. Okay. Ang unang oras, Maglatag na ako. So, huwag kang magtambal. Pinakikita ko lang. Nagtuturo ng Mindang na Trinidad Ay, dahil sa nako. Pablong Sinungaling, o diba? Si Muhammad ang sinungaling. Okay. Maglatag na ako. Ganito naman. Maglatag na ako. Nilalaban ng Pablo mo. Ribatal na, ribatal na. Sino ang nanluto? Okay, O, diba? Ribatal na. Kevin, ganito, ikaw naman magtatanong. Tapos Ribatal na nga. At nako, walang kwentang kausap yan. Ribatal na raw, Ustad. Ribatal na. Maglatag ako. Ribatal eh. Oh, Wala nang rebuttal eh. nako, anong wala? Ay, walang kwenta yung sagot mo eh, Kengkoy. Okay, okay na. Maglatag ako. Damor na nagtatanong ka ba? Damor na tatambling ka, yes or no? O sino nauna? Kasi ito ha, makinig ka. Pakikita ko sa iyo ang Biblia hinubog ng history. Huwag mo nang palatagin. Ang gagawin lang niya, magdamag na magtanong. Magtanong siya magdamag. Patutunayan ko na ang Biblia kasi ay binubog ng history. Ano? Sa bawat pagsilang ng propeta. Kaya kung tinatanong, maglatag na ako, ano? Wala nang maglalatag. Maglatag ako. Wala. Magre-ribatal na ako. Maglalatag daw sa Ustad. Oo, ribatal nga eh. Hindi, magtatanong lang siya. Hindi, takot ka lang eh. Latag na ako. Tanungin mo ako sa latag ko. Kasi wala rin makikinig sa sinasabi niya. Huwag ka mag-alala, naka-record tayo. Huwag ka mag-alala, naka-record tayo. Malalaman ng mundo yung kalokohan mo. Lalatag, hindi na. Okay, latag na ako ha. Kasi may klase kami. Maglatag na ako. May klase kami. Pinatutunayan ko kasi yung Biblia hinubog ng history sa bawat pagsilang ng propeta. Mga 15 minutes. Kaya pinakikita ko sa inyo paano nabuo yung Biblia by history. Ano? Hindi sinungaling si Pablo. Mundo to eh. Sa Old Testament lang naman ako, Isa. Wala naman ako sa New Testament. Next question. Next question, Ali. Nasa New Testament ba yung topic ko? Next question. Nasa New Testament ba si Solomon saka si David na tinatanong ko? Nasa time ba ni Pablo si David? Nasa time ba ni Pablo si David at Solomon na tinatanong ko sila Isaiah? Ha? Okay, mag-out na ako. Oo. Pinakikita ko nga, hinahanapin original yung Bible. Ano? Oo. So, hinubog yan ng panahon sa bawat pagsilang ng propeta. Kaya nga tinatanong ko, pansinin nyo yung Bible. Magtatanong pa ba dyan, Brother Isa? Magtanong pa ba siya? Yan na. Oo, magtatanong ako. Oh, ready ka na. Dahil kung hindi, ayaw ko na. Kung ayaw niya magtanong.
Magtatanong na ako, Ayaw sino ko nauna? pakinggan yung latag niya, ayaw ko. Patutunayan ko kasi ang Biblia ay sa mga taon ng propeta. Kaya ako tinatanong kung sino nauna. Ngayon, sino Tatanong ka. nauna? Si Isaiah o Sino, si David? Kung alam mo na yung sagot, hindi mahalaga kung sinong naunang propeta. Ang mahalaga kung sino sinamba nila at pinangaral nila. One God of Hindi, 1636 kaya nga, ng Quran. kaya nga pinakikita ko paano nabuo yung Bible eh. Okay? Si Jesus ay anak ni Maria. Nagsamba rin siya kay Allah. Okay, Inna kung- Allah Rabbi wa Rabbukum. kung yung Ang Jesus mga nyo, pustakan, sabi niya, next question. Jesus, yung Biblia mo na buhol-buhol. Next wag mong question, dalitan sa- kasi ayaw na namin yung Biblia mong buhol-buhol. Sa Sura Nawalan ko, 19, next question. sa Sura 335, kung tama yung Maria mo, bakit nga si Imran yung tatay niyan? Si Joachim ang tatay ni Maria sa tradisyon. Bakit? Ay, umalis. Tumakbo at ulin. Isa boy. Ayan, tapahinga na tayo. Wala na, pahinga na nun tayo. At iyak na naman eh. Tingko. Alam mo Isa, Sige, kaya salamat sa iyo, Ben. Bukas ulit. kaya nga tinatanong yan eh. Bukas ulit, brother. Salamat. Sige na. Ah, Bye-bye. Bye-bye. Salamat. Takbo. Hihi. Natakbo at ulin eh. So, kitang-kita no, paano tumakbo sila Ali. Ano? Gusto ko lang kasi patunayan na ang Biblia hindi sinaulo na katulad ng Quran nila. Ang ginawa ni Ali, takot siyang matutunayan na si Moses noon. Wala pa si Josue noon, kaya nagkaroon ng Book of Josue. Ngayon, nung time ni Josue, wala pa rin sila Samson, yung mga hukom, no? Sila Gideon. So, nagkaroon ngayon ng mga aklat. Nung time na humingi sila ng hari, dumating naman si Samuel. So, nagkaroon ng Book of Samuel. So, nadikit yun dun sa Bible. Ngayon, nung time ni Samuel, wala naman yung Son of David yan eh. So, dun isinilang si David. So, nagkaroon ng Son of David. Wala pa si Solomon. Nung sinilang si Solomon, nagkaroon ng kawikaan na aklat ni Solomon. Kaya nagkaroon na ng kataas ng mga time nila Solomon, dumating yung sila Jeremiah. Nagpa-prophecy patungkol sa kanila ng mga 70 weeks of 70 years. Pahirapan sila, ganyan. Sumunod sila Isaiah. So nagkakaroon ng book yung lumalaki yung Bible. Naiipon yung Bible kaya walang nakakasaulo. Dahil ang Biblia ay hinubog yan ng panahon doon sa mga propeta na tinawag ng Diyos. No? Kaya sila Malakay, dumating yan. Kaya walang nakakasaulo ng Bible dahil history ng mundo yan eh. Ngayon, kaya huwag ipagyabang ni Ali ho na ang Biblia windangan, nasa earth ho lahat ang proof niyan. Kahit tingnan nyo yung mundo, may Beersheba dyan, yung balon ni Abraham, nandun yung Paran, nandun yung Tomb of Patriarch, sa Hebron Macpela, nandun yung Beershebang balon ni Abraham, sa Paran, nakatira si Ismael, sa Bethel, dyan gumawa si sa pagitan ng Gilgal at Jericho, nandun yung Bethel. Kompleto ang mundo. Kitang-kita sa mundo yung history, walang dinaya. Yung Quran nyo, puro kalokohan lang ni Muhammad yan. Inimbento, niloko kayo. Yan si Ali, kausapin nyo, tingnan nyo. Puro kalokohan lang sinasabi. Puro sarili niyang haka. Yung mga giant daw nung araw. 90 feet. Imagine niyo 90 feet kasi laki na ng mga building yan. Doon sa Ayala. Ang asawa niya, laki-laki si Adan. Gaano kalaki bahay nila, gaano kalaki yung usa na kinakain nila, yung mga ulam nilang usa, yung ulam nilang kamatis, kalabasa, gulay. Siyempre dapat meron tayo nakikita mga malalaking ngayon, mga tupa, ganyan. Malalaking baka na pang 90 feet. Kasi kung 90 feet yung kakain nyo ng pagkaliliit, isang kain lang nila eh.
500 na tupa, ganun. Dahil gagalanggam lang yun sa tingin nila. So, Islam is full of fantasy. Kumbaga, niloko lang yung utak nyo, no? Sa Biblia nga, may record kami na adon to Jesus na walang lagot sa anak na lalaki. Kaya nung tinatanong si Ali, saan lumiit yung lahi, yun, puro sinasabi niya, si Allah rin tinuro ni Moses, ni Muhammad, malayo, hindi kayo Israelita, no? Walang dugong Israelita si Muhammad. Sinasabi niyang yes, apo sa tuhod, apo sa kuko yun eh. Gaano ba kalayo yung si Jacob apo sa kuko ni Isaac yun. Kapatid ni Isaac si Ismael, hiwalay na lahi niyan sa record ng mundo. Hindi man lang kayo nalahid o na extra dun sa 500 years na yun na si Jose nung gobernador ng Egypt yun. 500 years, hindi na siya nakilala. Siyempre, almost half century na yun eh. Hindi siya nakilala kung sino siya. Nang sumunod na mga paraho. Mga naghahari sa Egypt. Kasi tagal na eh. Ngayon, 400 years, wala namang history ng Ismailita doon. Na kayo yung pinahihirapan sa Ehipto. Wala ho. Kaya, nung inilabas yan sa Ehipto, yung Diyos ng Israelita ang naglabas. Nung nabigyan ng Torah si Moses, wala kayo doon. May extra lang kayo. Si Esau nga na kakambal na ni Jacob eh. Hindi naman may extra katulad nyo eh. Kaya manloloko lang yung Muhammad yung pinagagawa kayo ng aklat na puro kwentong barbero. Noong 1143, nalunod ay anak ni Noah, asawa. Andyan, lagi ko nung pinopost yan, no? So, tingnan nyo yung mga pangatwiran nyo. Hindi yan final revelation ng aklat nyo. Kalukuhan yung aklat nyo na yan. Hindi revelation yan. Kasi nungalingan yan, puro fabricated. Kung ang Quran ay totoo, sana nakikitaan nyo yan ng proof sa mundo. Meron nakasulat na 90 feet nga lahat ng tao. Dapat may 90 feet din ngayon. Imposible kada panganak ay lumiliit yung tao, dapat 1 inch na lang yung tao ngayon, baka wala na. Walang ganun, no? Gumising ho kayo. Pero tingnan nyo yung mga pinost ko dyan. Quran 3:35, si Imran yung ama ni Maria. Quran 11:43, nalunod anak ni Noah. Quran 6:74, Asar yung tatay ni Abraham, hindi si Tare. So may peking isa, tinuli sa inyo ng 180, 120. Sa Bible, 99, by tradition, 99 tinuli. Quran 66:10, yung asawa ni Noah, nalunod. Naku. Yung Quran 19-30 ninyo, yung Jesus nyo, peke. Hindi pa ni Gabriel sa 1921, nabuntis. Tapos sa 25, yugyugin mo yung puno ng dates, kalaki-laki nun, pinayugyug, masakit na ito ni Maria. Quran 19:30, nagsalita nung sanggol. May hawak pang aklat, paano makakahawak na aklat yung sanggol sa crib, kalit-lit ng kamay nun. Recitation lang ni Muhammad yan sa Quran 69:40. Basahin nyo yun. Quran is the recitation of the prophet. Kaya kung ano-ano lang sinabi niya sa Quran 2246-2251, 6 na verses, kinuha shortcut kada isang talata ay buhay ni Moses. Yung isa ay aaraw na kaagad, tumalong kay Saul, tumalong kay Samuel, tumalong kay Goliath at David. Tingnan nyo yung Quran 2246-2251 nyo. 6 na talata. Istorya na ni Moses to Goliath. Sabi. Sasabihin nyo, panganay, bunso, yan ay bunso sa panganay. Sana nakuha niyan yung turo ng mga panganay. Taliwas lahat eh.
Kinuha niyo yung propeta ng Bible. Mali na may tatay, mali na may istorya. Di marites lang yan. Kurang 273 bumuhay sa maliit na karni ng baka yung Diyos. Wala namang gano'n. Kurang 7133 nyo may mga floods. May alam naman ako sa Arabic ng isang letra, yung mga ganong alif, bet, yung mga alif, bata, mga ano niya yan, mga Arabic alphabet yan. Yung Arabic, lahat ng wika sa mundo, tandaan ninyo mga minamahal, na itatranslate yan sa ibang wika. Kasi yung mga bagay dito sa mundo, may katawagan yan sa kada wika ng tao. Halimbawa, aso. O ano sa ibang wika yan, dog. Pinalalabas ninyo yung balik kayo ng balik kunwari sa Arabic na kasi may iba pang meaning yon, kalokohan na lang yung ginagawa ninyo no? Nagkalat kayo ng 750 AD hanggang 2025 ng Quran. Pinasunog yan ni Uthman dahil mali-mali. Nung pinasunog ni Uthman, tinawag niya yung mga nakasaulo. Natural ang nasa ulo ng mga pinasunog na yon, yung ding nasa ulo ng mga yon, yung ding pinasunog, yung ding mali. Sa delikado yan, galing sa ulo. Madaling mag-imbento ang sumasa ulo. Ang Biblia hindi sinaulo, hinubog yan ng panahon. Kaya pinakikita ko sino una na ipanganak, ano. So tingnan ninyo ang pakikipagdebate ng mga Muslim na brainwash kayo dyan. Na kung ano na lang, may one God, yun na. Saliksikin nyo yan. Baka si Satanas na yan. Walang tumama Walang tumama sa history ng mundo dyan sa Quran nyo. Tinitingnan ko yung mga mapa. Puro claim lang yung Saudi Arabia. Na Samuel nyo raw. Balon ni Hagar. Sa Beersheba nangyari yun. Tapos may footprint kayo ni Abraham na 2 lata ng leche plan, isang patulis, isang pabilog. Hindi naman nakarating si Abraham ng Mecca. Kahit reviewin nyo buong sinulat na mga nag-research dyan kung hanggang saan lang si Abraham. Yung Bethel, nasa pagitan ng Gilgal Jericho dyan sa Israel, sukat paratingin nyo ng Mecca. Wala. Puro may kasinungalingan lang yan. Gumising ho kayo lahat. Hindi totoong si Muhammad yung natawag na yun. Masakit nga sinasabi niyo pang siya yung comforter. Sa John 16:13-14, pagdating ng comforter na yun, walang ganang sarili. Ang marinig lang kay Jesus ang sasabihin sa inyo para parangalan nyo si Jesus. Kaya mag-review po kayo lahat. Hagar to Abraham, tapos si Sarah to Abraham. Iilan lang yung genealogy nyo Sarah, Hagar, Abraham to Ismael to Kedar to Quraysh tribe. Pahiwalay yun. Pahiwalay ng lahi yun. Wala sa lahi ng Diyos ng Israel yun. No? Kaya huwag nyong lukuhin mga sarili nyo, mga Muslim, na may lahi kayo ng Israelita. Wala ho talaga. Dahil walang dugong Israelita yan si Muhammad. Malayo. Wala. Yung mga kapatid na tinutukoy doon, yung Israelita din. Mahigpit ang Diyos sa mga panganay na anak, no? Kaya nga wala akong lilis doon, kaya nga recorded sa Bible yan, Genesis to Genesis na Adam to Jesus, walang lagot sa anak na lalaki. Dalawin yung patripassionism.com, type nyo rin genealogy.